Big news from Immigration. Federal Immigration Office puts a hold on rejection of same-sex couple applications for permanent residency. What does that mean for you, and how may you qualify? Know the facts, know your rights. As Kababayan LA starts right now. Today on Kababayan LA, kilalanin po natin kababayan champion human beatboxer. What does that mean? He's very talented. Get ready to be amazed today on the show. Kaya po punong-puno tayo ngayon sa ating programa. Mabilis po tayo makibalita mula sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, God bless their souls. Ang maikling pahayag ng Department of Foreign Affairs na itinext sa press matapos mabitay ang 3 Filipinos convicted as drug mules sa China. Oo, no? Actually, kagabi nang inabangan kung talaga mangyayari ito, no? Of course, we were all praying and hoping that they will be saved at the last minute, pero yun na nga ang nakita natin, ano? God bless their souls. Itong si Ramon Credo, 42 years old, Sally Villanueva, 32, and Elizabeth Batain, 38, ay na-execute po sila kahapon, ano, Wednesday sa Manila time. Yun lang po ang balita natin, pero ang alam po natin ay by lethal injection po ito. Yes, so sinasabi natin, bitay, ano ba ang execute sa Tagalog? Pagpatay? Kasi, yun nga. Yun ang... Anyway, despair as China executes these 3 Filipinos. Ronnie, hindi lang ikaw ang nag-abang sa Pilipinas. Ang mga pamilya nitong mga kababayan na ito ay nagka-candle vigil, talagang naghihintay, no? Pero I guess Chinese people, we expected them to do this, na ipatupad nila yung batas nila. Now, which brings me to another point right now. There is another Filipino on China's death row over drug charges. Oo, no? At sinasabi nga ng Department of Foreign Affairs, although they declined to identify the other Filipino, hindi ko rin alam kung lalaki ito o babae, no? Pero may isa pa nga yata. And of course, there are 74, at least 70 others na nakakulong po sa China on several different charges. No? Hindi natin alam kung sino po dyan mapapatawa ng kamatayan or hindi. At sana po naman, ito na po ang huling 3 na ito ang mapatay po sa ibang bansa. Okay, when you say that, Ronnie, sana, okay? And also, if I find it disturbing na a simple God bless their souls ang pahayag ng DFA, although on normal circumstances, that is what's appropriate, no? But at the same time, what is the government doing? When we say na sana sila na yung last na mabitay o ma-execute sa ibang bansa, especially in China over drug charges, what can we do to change this? Apparently, a lot of our kababayans are still, kumbaga, kumakapit sa patalim para mabuhay nila yung kanilang mga pamilya. That's true, no? Ang masakit pa nito these families, the victims are from poor families, so kagabi ibinabasa ko ang mga pahayag ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Chis Escudero. Lahat po ay nagsasabi na dapat kasi ang bayan natin, it should be responsible for providing jobs sa ating bayan para ang ating mga kababayan ay hindi na po umalis sa bansa, no? At maghanap na nga tinatawag na green pastures at work abroad, no? We have around 9 million to 10 million Filipinos working abroad, at marami po dyan, especially sa Saudi Arabia, at mga naghaharap din po ng mga kaso yung mga iba po nating kababayan dyan. Ang nangyari po sa 3 na ito, alam naman natin sa China, no? If you are caught smuggling illegal drugs, 50 grams or more, you will be meted life sentence. Kung hindi man talagang kamatayan na nga abutin mo po sa bansa na yan. 2 points from what you said, Ronnie. I know that Senator Chis Escudero has said this, may this serve as a lesson, no? Ang tanong ko lang, ano bang lesson yon? Now you mentioned that really ultimately the government is responsible for providing opportunities to its people, okay? We've said that. Now, the Malacanang in a related news story is saying that the government will be breaking illegal activities of drug pushers. Meron ba talagang ipin ang mga batas ng Pilipinas para sa mga ganitong mga occurrences? Ito na ngayon ang panahon, ano? Alam naman natin na nung nangyari kay Flor Contemplacion more than 15 years ago, tapos ito naman 3 kababayan natin sa China, no? Ito sila
they have been described as drug mules, yan ang kanilang identification kasi nga nabiktima raw sila na may mga taong mga recruiter na yan, illegal recruiter. Kahit dito sa Amerika meron tayong mga biktima ng illegal recruiters. Kailangan talaga gibain natin itong mga sindikatong ito na nabibiktima sa ating mga kababayan. Well, of course, it starts where can we find jobs? Kasi pagka ganito mga desperado ang ating mga kababayan at may mga ganito nag-o-offer ng kung ano-ano para sa kanilang, of course, na magandang kabuhayan daw. Pero, yun ang ating unang problema. But at the same time, Ronnie, the Chinese nationals that were caught also doing illegal activities in relation to drugs in the Philippines, hindi naman sila natin ine-execute. Sila naman ay ating dinideport lang pabalik ng China. Oh, of course, kailangan malaman ng ating mga kababayan, wala tayong death penalty at the moment, tinanggal natin uli yan, At pangalawa naman, kung talagang hindi naman nakalagay sa batas natin na dapat silang bigyan ng life sentence or kamatayan man, wala nga tayo noon, Pero of course, ito I think, in my own opinion, we were trying to please the government of China para sa ganyang mga biktima, mga kababayan natin na may ganitong fake din sa kanilang bansa, Pero of course, it didn't work out, May maalala mo, ni-report natin dito sa kababayan LA na ang Philippine government did not even attend a Nobel Peace Prize ceremony because it was a Chinese dissident, Okay. Pero hindi rin nangyayari yun at hindi rin tayo nabigyan man lang ng pabuya ng Chinese government. So, ito na nga, of course, sa China, whatever their justice system is, kung talagang kailangan patawan ng kamatayan, wala tayong magagawa yata. At Alright. ito na nga ang nangyari. At sana lang, Ronnie, in the end, ay hindi naman masayang yung pagkamatay ng 3 kababayan na ito. Sana it brings about a lot of debates also, but ultimately, we want change. Na sana nga magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng gobyerno, maybe mga batas or implementation of the laws in the Philippines. We are slowly going to be following kung ano man ang mga magiging developments from this story. But for now, Ronnie, thank you so much and more power to you. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa Midweek at Weekend Balita, also online, www.balita.com. Find out the latest, www.balita.com. Magbabalik po kami dito sa Kababayan LA with immigration update for you. Don't go away.